guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadogsing. Ngayon guys, kung mapapansin nyo, wala na pong laman yung ating grower house dito sa ating likod at yung nandito ay mga brooder tube na naman. So, ngayon sa video na to ay ipapakita ko po sa inyo yung pag-transfer natin sa ating mga palakihing itik doon sa bago nating ni-renovate na duck house. Pero bago yan guys, kung gusto niyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Ito na po yung ating mga itik na malapit ng mag 4 months. So, ito po yung ililipat natin sa bagong kulungan na nirenovate natin. Kita nyo, ayan o, ang lalaki ng mga katawan. Sila lahat po dito guys ay 260. Konti lang yung mga nalagas natin. Pag order natin ito, nasa mga 280. Allowance na natin yung mga 30 pieces kung merong mga mortality. Ngayon guys, dinadakip na po natin sila para i-transfer doon sa bago nating ginawang kulungan, bagong renovate. Ang paraan natin sa pagdakip, meron tayong screen dito na movable at diyan natin sila pinapapasok, then isililid natin sa sako para madaling bitbitin at i-transfer doon. So, hindi na natin pinakita kasi bawal kay YouTube. Ito po yung mga na-piece out natin guys. Mga bansot at meron pa doon sa dulo. Siguro nasa mga 10 heads ata ito. Iiwan natin ito dyan, then i-unlipiding natin para makahabol yung kanilang paglaki. So ayan, yung mga na-transfer talaga natin ay mga goods na yon, good size na ng mga katawan. At pang last, ayan yung 64 na female. Ilan na? 5. So maluwag na po sila guys sa kanilang kulungan. Kasi nga yung box dito ay malalaki na box po yun dito compare sa doon sa kanilang grower house. Ayan. Yan na po yung ating mga itik. Ayan guys, pang 3 araw na po nila ngayon dito sa bago nilang kulungan. So ano nga ba yung ating minomonitor kapag bagong transfer sila, bagong area? Ang unang-una po nating babantayan ay yung gana nila sa pagkain dahil isa po yan sa isang indicator kung bakit stress yung ating mga itik. Ang
walang ganang kumain guys ay dito na box at saka dito. Kung makikita nyo, meron pang mga pagkain. Sayang lang yung ano natin, mga mais, yung corn. Nung unang araw nila dito guys ay naglagay po tayo ng ano dyan, ng batya at nilagyan natin ng tubig dahil doon sa kanilang grower house ay merong dalawang box na iba yung design ng tubigan. Yung sa gitna na ang design nun ay pa ano lang, pa ganyan. So inaasahan natin na merong iba na hindi pa umaakyat sa kanilang painuman. Mas minabuti nating maglagay tayo ng batya dyan at nilagyan natin ng tubig para alalay lang sa kanila na meron silang mainom hanggang sa ma-discover nila na nandoon yung kanilang tubigan na walang tigil na supply ng tubig. Pangatlong araw nila ngayon guys at nakikita naman natin na halos silang lahat ay umaakyat na sa kanilang tubigan. Dito sanay na ito sa ganitong design na tubigan kasi yung dalawang box sa gilid dito natin nilagay na kapareho lang din ang design ng tubigan na ito. At sana guys hindi po maapektuhan yung ating mga nangitlog dito na side. Ito po sila ay 8 months. At sana hindi maapektuhan dahil dito po sa kanilang tabi ay talagang napakaingay. Madaling magingay tuwing gabi. So talagang napakailap kapag ganitong stage, nasa grower stage. Unti-unti lang itong mawawala yung kanilang pagkailap kapag tumungtong na ng mga 6 months, kapag nagsimula na silang mag-laying. So kagaya din nito, nung una nating sinampa sila dito, ay talagang maiilap din. Ang nakikita nating isang dahilan dyan, yung kulang sila sa busog. So yun po yung ating pagka-analyze kung bakit sa ganitong stage ay maiilap po yung ating mga itik. So yun lang guys, sana hindi maapektuhan yung ating mga nangitlog dito na katapat nila ng kulungan. Makikita natin ngayon, hinihingal yung ating mga itik dahil talagang napaka-terik yung init dito. Halos mag 2 weeks nang hindi umuulan. Dito guys, ubos naman yung kanilang pagkain at wala namang mga natirang mais. Dito lang talaga sa dalawang box dyan at doon sa gilid. Ngayon guys, pang-apat na araw na po nila dito sa kulungan at magpapakain tayo ngayon. At mamaya-maya, tingnan natin kung bumalik na ba yung gana nila sa pagkain.
Ngayon guys, sisilipin po natin kung naubos ba yung binigay nating mga pagkain. Ayan, makikita natin na dito na side ay wala nang laman yung kanilang feeder. At meron pa namang mga mais na mga nalaglag. Dito naman guys, dito sa PVC, wala na pong natira. Nung mga nakaarang araw ay meron po talagang matira. At dito lang sa kahoy na pakainan ay merong mga mais na natira. So nakikita natin na medyo bumalik na yung gana nila na kumain. So mga 4 na araw na po sila dito sa kanilang bagong kulungan. At sa tingin din natin ay na-discover na nila yung kanilang painuman, yung kanilang tubigan. So kampante na po tayo na wala na sila sa delikado na sitwasyon. So yun naman lang yung dapat bantayan guys.